Sa pagpapatuloy ng ikatlong serye, mga pagtuturo patungkol sa pagsubok at pagtitiis, paglakad sa apoy na may pananampalataya. Tayo ngayon ay nasa ikaapat na aralin ng seryeng ito. Ito ay patungkol sa pagtitiwala sa Diyos sa mga tanong na walang kasagutan. Para sa ating susing talata, ito ay nasa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 8, talatang 28. Alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ang buhay ay puno ng mga tanong. Hindi laging madaling unawain ang mga pangyayari sa ating buhay. Lahat tayo ay dumaan na sa puntong nagtanong tayo, bakit nangyayari ang masama sa mabubuting tao? Bakit nangyari ito sa akin? Nasaan ang Diyos nang kailangan ko siya? Hindi ito mga tanong ng paghihimagsik. Ito'y mga tapat na daing mula sa pusong may pananampalataya. Totoo, kahit tayo'y mga mananampalataya, hindi tayo ipinangakong malaya sa pagsubok. Ngunit may pangakong higit na makapangyarihan, ang tapat na presensya ng Diyos at ang Kanyang layunin sa bawat pangyayari. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma 8:28 ay isa sa mga panghahawakan mga talata sa Biblia. Hindi dahil nangangakong walang sakit sa buhay, kundi dahil tiniyak nitong gumagawa ang Diyos kahit sa sakit para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Gumagawa ang Diyos sa likod ng mga pangyayari. Madalas nating hinahanap ang agarang kasagutan at malinaw na paliwanag. Ngunit hindi palaging ipinapakita ng Diyos ang buong larawan. Gayunman, ipinapaalala niya sa atin ang Kanyang salita. Sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos. Hindi lamang sa mabubuting bagay, kundi sa lahat ng bagay. Gaya ng isang pintor na may masining na pananaw, ginagawa ng Diyos na maganda ang isang obra kahit ang nakikita lang natin ay mga guhit ng dalamhati. Sa 1:13:7, John chapter 13 verse 7, sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad, "Hindi ninyo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan ninyo ito sa kalaunan." Maaaring hindi natin maunawaan ngayon, pero maaari tayong magtiwala na balang araw mauunawaan natin. Maaaring nakatago ang kamay ng Diyos, ngunit hindi kailanman ang Kanyang puso. Limitado ang ating pagkaunawa, ngunit perpekto ang Kanyang layunin. May mga bagay tayong hindi kayang maunawaan dito sa lupa. Sabi nga ni Pablo sa unang Korinto, Kabanata 13, talatang 12, tayo'y tulad ng nakatingin sa salamin na malabo. Sa Isaiah chapter 55 verses 8-9 ay nagpapaalaala sa atin, sapagkat ang aking mga iniisip ay hindi ninyo iniisip, at ang inyong mga daan ay hindi ko mga daan. Gaya ng kataasan ng langit sa lupa, gayon ang kataasan ng aking mga daan at iniisip kaysa sa inyo, sabi ng Panginoon. Dapat nating tanggapin ang katotohanan na hindi obligado ang Diyos na ipaliwanag ang lahat sa atin. Hindi niya tayo tinatawag upang siya'y ganap na maunawaan, kundi upang siya'y lubos
na pagkatiwalaan. Ang pagtitiwala ay nangangahulugang pagsusuko. Ito'y pagpapahinga sa hiwaga ng perpektong karunungan ng Diyos. Halimbawa sa Lumang Tipan, sa buhay ni Job, walang ibang kwento sa kasulatan ang nagpapakita nito ng mas makapangyarihan kundi ang buhay ni Job. Si Job ay isang matuwid na tao. Mahal niya ang Diyos. Lumalayo siya sa kasamaan. Ngunit sa sunod-sunod na trahedya, nawala ang lahat sa kanya. Kayamanan, mga anak, maging ang kanyang kalusugan. Sa Job chapter 1 at chapter 2, masasaksihan natin ang kanyang pagdurusa. Marami siyang tanong. Hindi niya itinago ang kanyang sakit. Hindi niya ipinagkunwari na siya'y matatag. Ngunit sa gitna ng lahat, tumamba si Job. Sabi ng Job 19:25, ngunit alam kong buhay ang aking manunubos at siya'y tatayo sa ibabaw ng lupa sa huli. Pagdating sa Job chapter 42 verses 2 to 3, buong kababaang loob niyang sinabi, alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay. Walang makahahadlang sa iyong layunin. Totoong nagsalita ako ng mga bagay na hindi ko nauunawaan. Mga bagay na kahanga-hanga at lampas sa aking kaalaman. Hindi man natanggap ni Job ang lahat ng kasagutan. Natanggap niya ang higit pa, ang mismong presensya ng Diyos. At iyon ay naging sapat. Matutong magtiwala kahit sa kadiliman. Ang pananampalataya ay hindi kawalan ng pagdududa, kundi ang pagpapasyang magtiwala sa likas ng Diyos kahit hindi natin siya naiintindihan. Kawikaan chapter 3 verses 5 to 6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Sa lahat ng iyong lakad ay kilalanin siya at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ang pinakamatatag na pagtitiwala ay hindi isinilang sa liwanag, kundi sa dilim. Kapag hindi natin nakikita, nadarama o maipaliwanag, ngunit patuloy tayong naniniwala. Sa iyong pagninilay-nilay, anong mga tanong ang inaantay mong sagutin ng Diyos? Ialay mo ito sa kanyang paanan. Anong sakit o pagdurusa ang dinadala mo na tila walang paliwanag? Ihandog mo ito sa pagsamba. Naaalala mo ba kung kailan ginamit ng Diyos ang iyong kahinaan o sakit o pagdurusa upang dalhin ka sa layunin? Alalahanin ang kanyang katapatan. Ngayon, pilitin mong pagkatiwalaan ang kanyang puso kahit hindi mo maunawaan ang kanyang pagkilos. Bilang pangwakas, may mga sandali sa buhay ng bawat mananampalataya kung kailan tila walang sagot at ang katahimikan ng Diyos ay napakatindi. Sa mga sandaling iyon, kumapit sa katotohanan ito. Sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Kahit masakit, hindi mo maintindihan. Tulad ni Job, maaring hindi mo makuha ang lahat ng sagot. Ngunit maaari mo pa ring masabi ng may pagtitiwala. Alam kong buhay ang aking manunubos. At dahil siya ay buhay, ang iyong sakit ay hindi walang saysay. Ang iyong pagdurusa ay hindi nasasayang at ang iyong mga tanong, kahit walang kasagutan, ay ligtas na nakahimlay
sa kamay ng isang mapagmahal na Diyos. Salamat po.